Ang ilan sa mga imahe ng Santo Niño dito sa Pilipinas kung hindi antigo gawa sa mamahaling materyales. Kaya naman ganun na lamang ang pag-iingat dito ng mga may-ari. Pero ang mga naturang imahen mainit hindi lang sa mga mata ng mga kolektor, kundi pati sa mga magnanakaw. Nagbabalik si Claire Delfin. Sa mga deboto ng Santo Niño sa Baliwag, Bulacan, itong taunang exhibit ang hudyat nila sa simula ng pagdiriwang ng pista ng Santo Niño. Sa isang mall sa Baliwag, 261 imahe ng Santo Niño ang nakadisplay, mula sa malalaking Santo Niño hanggang sa kaliit-liitang Santissima Niño, mula sa Santo Niño del Rey o Haring Santo Niño hanggang sa mga manggagawang Santo Niño. Pansinin din itong nag-iisang Santo Niño de Ifugao na naiiba sa itsura ng karaniwang Santo Niño. Nakahilera rin ang mga Santo Niño na niipasa-pasa na sa iilang henerasyon ng mag-anak, at mga imaheng tulad nito na 1,000,000 piso ang halaga, kaya bantay sarado ng mga gwardya. Kundi man antigo ay gawa sa ivory ang karamihan sa mga imahen ng Santo Niñong nandito, kaya mamahalin. At dahil dyan, hindi rin daw biro ang pag-aalaga ng mga may-ari nito. Binibihisan, nililinis, pinupunasan. Pero ayon sa mga deboto, hindi ito pang dekorasyon. Ito raw ay expression of faith o pananampalataya kay Jesucristo na anak ng Diyos. Bakit po kay Santo Niño yung devotion? Ma'am, dahil di ba Santo Niño, bata, parang mabilis humingi sa bata. Parang pag nag-ask ka ng favor, ay para masiguradong matutupad yun. Collector ng religious images si Alan, anya, mas gusto nila ang mga imaheng gawa sa ivory dahil matibay at tumatagal. Pero sa ilalim ng Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora na miyembro ang Pilipinas, ipinagbabawal na ang bentahan ng ivory na mula sa elephant tusk. Dahilan kung bakit lalong sumipa ang presyo ng mga imaheng gawa sa ivory. Lalong naging kaakit-akit sa mga magnanakaw ang mga antigo at gawa sa ivory na mga imahen ng santo sa simbahan. Tulad ng 300 taong imahen ng Infant Jesus sa parokya ni Santiago Apostol sa Betis, Guagua, Pampanga na ninakaw noong bago magbagong taon. Pero kamakailan, na-recover din agad ang imahen sa antiques market. Sa tulong ng kolektor at presidente ng Parish Pastoral Council ng Bacolor, Pampanga na si Tom Hoven. Pero pinagpira-piraso na ito. Wala na ang katawan at tanging ang ulo, mga kamay at paa ng Santo Niño ang naibalik. Ang ginawa ko, nag-email ako sa mga kaibigan ko sa Manila, yung mga collectors. At the same time, yung nag-post din kami sa Facebook na nawawala yung ninyo ng Betis. Continuous pa rin yung investigation namin doon sa kumuha. Para mapailan namin ng kaso. Para sa religious icons collector, mahirap daw talagang malaman kung nakaw ang ibinebenta sa kanila. Mahirap kasi nalaman dahil ito may walang papeles eh. Unless na itong poon ay kakilala mo, na nakikita mo na tapos nawala, yun kung matatandaan mo lang. Kinukondina ng Archdiocesan Commission on Church Heritage, Archdiocese of San Fernando ang pagiging talamak na bentahan ng nakaw na religious icons at church treasures. Nakakalungkot daw na pinili ng mga magnanakaw na talikuran ang katotohanan. Ang nagpapamahal sa mga imaheng ito ay ang kasaysayan, kultura at espiritual na kahulugan na ikinakabit ng mga Katolikong deboto sa mga itong nagsisilbing simbolo ng kanilang pananampalataya. Claire Delfin, GMA News.